Sabi mo sa katabi mo, it's nice to worship the Lord with you. Amen po ba? At bigyan po natin ng kalakasan ng isa't isa sa pamamagitan ng ating presensya sa bawat araw ng linggo o araw ng Diyos o unang araw ng isang buong linggo. At tayo po mga kapatid ay nagpapatuloy sa ating series na mga lalaki at babae ng Biblia. At ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa isang binata. Isang binata na kahanga-hanga. Isang binata na kalugod-lugod sa Panginoon. Isang bata, ika nga. Siya po ay nasa edad na 18 years old. At kung titignan po natin mga kapatid ang sinasabi sa Mateo 18:1-4, makikita po natin mga kapatid na sinabi ng ating Panginoong Hesus ay na sinasabi niya na maliban na tayo ay mabago at maging tulad ng maliliit na bata, hindi tayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. At sinasabi rin ng mga verses na ito mula verse 1 hanggang verse 4, ang sinumang magpapakumbaba tulad ng bata ay siyang pinakadakila sa lahat sa mga kabilang sa kaharian. Ibig sabihin, para sa Panginoon, yung pong attitude ng isang batang maliit o batang nilalang ay napakahalaga. And sinasabi po niya na maliban na tayo ay magkaroon ng ganong attitude, even if we are already adults, ay hindi po tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya tutunghayan po natin itong binatang ito at alamin po natin ang mensahe ng Panginoon sa atin mula po sa kanyang buhay. Titignan po natin kung anong meron ng batang ito at maging ang mga dyablo ay talaga namang nangliliit sa kanya. Kung ikukumpara po natin ang buhay natin sa kanya sa batang ito, ay mamumutla po tayo. Dahil sa kanyang kabataan ay talagang yung kanyang pagiging maka-Diyos ay talagang shining through. Nagliliwanag. At talaga namang kahanga-hanga. Kaya tignan po natin ngayon mga kapatid, ang title po ng ating mensahe ngayon ay tungkol po kay Josiah, si Haring Josiah. Ang lalaking ginawa ang matuwid sa mata ng Diyos. A man who did what was right in the sight of God. At mababasa po natin ang kanyang kasaysayan sa Ikalawang Hari, chapter 22 hanggang verse 1 and 2, ang ganito po ang sinasabi ng Biblia. Si Josiah ay 8 taong gulang nang maging hari ng Huda. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 31 taon. Ang ina niya ay si Hedida na taga Boscat at anak ni Adaya. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon at sumunod siya sa pamumuhay ng ninuno niyang si David at lubos siyang sumunod sa mga utos ng Diyos. Si Haring Josiah po ay naging hari at the age of 8 nung mamatay ang kanyang tatay. Wala po siyang choice kung hindi maging hari. At nang siya po ay naging hari nga ay napakabata pa niya, 8 years old. At sa kanyang paghahari ay meron po tayong makikitang mga katangian niya na dapat nating kainggitan bilang mga Kristiyano. And I know, pag ito po ay natapos natin itong mensahe na ito, makikita ninyo, maisip niyo siguro na sana ganun din ako. Kagaya ni Josiah. And for us adults ay magandang lesson din ito sapagkat kung ang isang bata ay nagagawa ang ganitong uri ng pamumuhay na nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, sana tayo rin. At ang mga kabataan naman natin, lalo na.
makita natin maikumpara natin yung takbo ng ating pamumuhay ngayon sa pamumuhay ni Haring Josiah nung siya ay nasa 18 years old na. Nung siya ay nasa 18 years old na ay marami po siyang ginawa at yun po ang tutunghayan po natin. Unang-una po na napakabuti dito kay Josiah ay yung tumugon siya ng tama sa salita ng Diyos. Sa kanyang paghahari, mga kapatid, dumating ang panahon na pinalinis niya po ang templo. Nung pinapalinis na po yung templo, pinaayos yung templo, sa paglilinis po, of course, pag naglilinis, yung mga sulok-sulok ng templo ay talagang binubusisi para alisin yung mga dumi. At sa proseso na yon ay nakita po nung head priest yung scrolls, mga salita ng Diyos. At yung scrolls na yon ay hindi po alam ni Josiah na there is such scrolls na nandun po sa templo. Alam niyo po kasi si Josiah, nang siya ay ipinanganak, ang kinamulatan niya ay ang tatay niya at ang lolo niya na sumasamba sa Diyos-Diyosan, na nangunguna sa buong kingdom na sumasamba sa Diyos-Diyosan. At alam naman natin, kapag sumasamba sa Diyos-Diyosan, sari-sari pong kasamaan ang ginagawa ng mga tao. In their time, ang usong-uso po noon, pag mayroong mga pagan god na sinasamba, kakonekta po nun yung prostitution. And alam na naman natin, with prostitution comes along other sins. So maraming kasalanan. So ito po yung kinamulatan ni Josiah at hindi niya kinamulatan yung salita ng Diyos. Kung meron man siyang naririnig tungkol sa salita ng Diyos, ay kakaunti lamang. Kaya nga, yung pong scroll na yon ay makita ng head priest, ay sinabi niya, nabasahin mo sa akin yung salita na yan ng Diyos. At nung binasa ito kay Josiah, ay namangha po si Josiah. Tayo po siguro ay familiar na sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng Bible. Siguro ang ilan sa atin ay ilan ang Bible natin sa bahay. We see the Word of God everywhere. Dito po sa Pilipinas, sa YouTube, sa mga billboards, nandiyan po ang salita ng Panginoon. Pero ito pong si Josiah, bagamat siya ay naging hari ng Huda, ay wala po siyang masyadong alam sa salita ng Diyos. Kaya nung mabasa sa kanya, yung salita ng Diyos, ay nagulat siya. Nagulat po siya, ganun pala. Yun pala ang gusto ng Diyos na mangyari. And in the words of God na binasa sa kanya, ay nakalagay din doon yung kung paanong parurusahan ng Diyos ang Huda o ang buong Israel dahil sa kasamaan nito. Hindi lang po yung pagsamba sa Diyos-Diyosan ang kanilang kasamaan, kung hindi katulad po na nangyayari sa paligid natin ngayon sa ating panahon, marami pong kasalanan na nangyayari sa kapaligiran. Mga gulo, mga corruption, mga issues na sumisira sa pamilya, mga kasalanan na sumisira sa pagkatao ng mga tao. Nung panahon na yun, very prevalent din yon sa kaharian na pinangungunahan po ni Josiah. At nung marinig niya yung salita, sabi niya, ganun pala. Ang sinasabi ng Panginoon, yan pala ang gusto ng Panginoon. And so therefore, bilang isang mabuting bata at the age of 18, being the king of Judah, ang ginawa niya ay tumugon siya ng tama sa salita ng Diyos. Kadalasan po binabasa natin ng Bible, hindi po ba? Sana wala sa ating, pag nagbabasa ng Bible, yung bang binabasa mo yung Bible, against sa akin itong sinasabi rito, lalampasan mo. I-skip ka. Kasalanan ko yung binabanggit dito, i-skip ka na naman. Pinipili mo lang yung salita ng Diyos na ika nga, hindi ka napapasaringan,
o salita ng Diyos na hindi pinapansin yung mga pagkakasala mo. Ini-edit natin on our own yung salita ng Diyos at yun lamang gusto natin, yun lamang ginagawa natin. Meron pa nga mga dakilang mga lalaki sa ibang bansa, sa Amerika, yung mga founders of America, na yung Bible, ang ginawa niya, ginupit-gupit niya, lahat ng miracles in the Bible ay ginupit niya at tinira niya lang yung mga kasaysayan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil itong tao na ito ay believe siya sa kabanalan ng ating Panginoon. Pero hindi siya believe sa ibang sinasabi ng Bible, like the parting of the sea, like other miracles in the Bible. Hindi niya pinaniniwalaan yon. Kaya pinipili niya lamang yung salita ng Diyos, nababasahin niya yung gusto niya lamang. But on the other hand, ito pong si Josiah being a young king at the age of 18, tinanggap niya yung salita ng Diyos as is. Where is? Kung ano yung sinabi ng salita ng Panginoon, yun ang sinunod niya. Kaya nga natutuwa sa kanya ang Panginoon. Sa ikalawang hari, mga kapatid, chapter 22, verses 19 to 20, ganito po ang sinasabi ng Bible tungkol sa pagtugon ni Haring Josiah na batang-bata sa salita ng Panginoon. And this has a lot to say about our reaction to the Word of God. Ano ba yung ating reaksyon kapag narinig natin ang salita ng Diyos? Pag may pinagbabawal ang salita ng Diyos, paano ba tayo kumikilos? Ganito po ang ginawa ni Haring Josiah. Ang sabi po sa verse 19, pakinggan ko, sabi ng Panginoon kay Josiah, pinakinggan ko ang panalangin mo dahil nagsisika at nagpakumbaba sa harap ko nang marinig mo ang sinabi ko na susumpain at lilipulin ko ang lugar na ito at ang mga naninirahan dito. Nakasulat ito dun sa scrolls na nakita. Pinunit mo pa nga ang iyong damit at umiyak ka sa harapan ko dahil sa pagsisisi. Kaya ako ang Panginoon ay nagsasabi na habang buhay ka pa, hindi darating ang kapahamakan na ipadadala ko sa lugar na ito, mamamatay ka ng may kapayapaan. Makikita po natin dito, si Josiah, he acted to the Word of God accordingly. Kung nakita niya na mali ang ginagawa ng kanyang bayan, pinagsisihan niya yon bilang hari ng Israel. At natuwa ang Panginoon dahil sa halip na magmataas itong si Josiah, katulad ng ginawa ng kanyang lolo at ng kanyang tatay, ay nagpakumbaba siya. Kasi ang ginawa po ng lolo at tatay niya, nagmalaki sa Diyos, yung mismong templo, halimbawa ito yung templo, naglagay siya ng mga Diyos-Diyosan left and right sa mismong templo. So hindi lang ito pagmamalaki sa Diyos kung hindi rebellion pa. Biro mo, isipin mo yung holy place. Sa panahon kasi noon, ang Diyos ay nananahan sa templo. Sa panahon noon, ngayon ang Diyos ay nananahan sa ating mga puso na, hindi na sa templo. Pero during their time na ang templo ay sagradong-sagrado at nananahan ang Diyos doon, yung maglagay ka ng mga kinamumuhian ng Diyos sa templo, sa altar ng templo, mga kapatid, ay isang pagmamataas sa Diyos. Parang sinasabi mo na, hindi mo naman ako kaya eh. Diyos ng Israel. Kaya tabi na lang kayo ni Asera, tabi na lang kayo ni Baal. Total, parang pareho lang kayo. Ganun po. At alam niyo naman ang ating Diyos, hindi natin kayang unawain yung kanyang kalooban, yung kanyang gustong gawin, at kung kailan niya gustong gawin, hindi naman niya pinatamaan agad ng kidlat itong mga tao na ito na yung sambahan niya mismo, sa panahon na yon, mismong templo, ay ginagawang sambahan din nila ng mga Diyos-Diyosan. And somewhere, I believe, sa tabi ng templo ay naglagay pa sila ng prostitution den. Kaya ang Panginoon ay tuwan-tuwa kay Josiah.
Kasi yung mga lolo niya at tatay niya na nakakakilala sa ating Diyos, na nakakaalam ng salita, hindi sinusunod ang salita. Hindi sinasabuhay ang pagiging Israelita. Kaya rin sa ating buhay ngayon bilang mga Kristiyano, ang gusto ng Diyos, isinasabuhay natin kung ano yung sinasabi ng salita. At si Josiah, nang malaman niya ang katotohanan, he reacted accordingly to the word. Nagsisi siya, pinunit pa niya yung kanyang damit bilang pagpapakita ng kanyang malalim na pagsisisi sa Panginoon. And take note mga kapatid ito ay 18-year-old na hari. Nasa kapusukan ng kabataan. He even has the power. Kasi hari siya . Madali niyang sunurin yung ginawa ng kanyang tatay na gumawa ng kamunduhan. Bakit wala naman pwedeng humusga sa kanya dahil siya ang hari? He has every opportunity. He even has the luxury para kalabanin ang Diyos at his age, at his very young age. Pero hindi niya ginawa yon. Sa halip, itong si Josiah ay talagang nung makita niya ang sinasabi ng salita ng Diyos, ay pinagsisihan niya yung nakita niyang hindi pagsunod ng kanyang bayan sa salita ng Panginoon. At bilang hari, he took it upon himself na magsisi. Hindi lamang sa kanyang pagkakamali, kundi sa pagkakamali ng buong bayan ng ating Panginoon. Kumusta po tayo mga kapatid sa ating pamumuhay ngayon? How do we react to the Word of God? Kapag may sinasabi ang salita ng Diyos, isinasabuhay ba natin? Sinusunod ba natin? Young and old alike. Pero si Josiah, nakita natin na sa kabila ng pwede niyang gawin ang kanyang gustong gawin lamang bilang hari, ay hindi niya ginawa. Sa halip, binigyan niya ng hindi birong pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Pinahalagahan niya ang salita ng Diyos. Hindi siya nagdalawang isip na ang sinasabi ng salita ng Diyos na kanyang nadiskubre ay totoo. As soon as the high priest identified the scrolls as the word of God, hindi niya kinwestiyon yung salita ng Panginoon. Kung hindi, tinanggap niya agad ito na ito nga ang salita ng Panginoon. Lalo na nung marinig niya ang mga sinasabi niya ng Panginoon doon sa kanyang salita. Tinanggap din niya ni Haring Josiah ang wisdom ni Lord nang walang kahit kaunting pangangatwiran. Hindi niya sinabi kay Lord, Lord, pwede bang itong mga sinasabi ng salita mo, magaganda pero ito, pwede bang hindi ko na lang sundin ito? Pwede ba, Lord, ibalato mo na lang sa akin ito? Parang buhay natin dito sa lupa. Pag meron tayong kasalanan, na paboritong kasalanan na ginagawa natin ang lahat ng sinasabi ng salita ng Panginoon except for our favorite sin. Ang sabi pa natin kay Lord, Panginoon, balato mo na sa akin ito. Or sinasabi ng iba, hindi naman siguro totoo ang sinasabi ng Bible na ito. I have met a person who is an expert in the Word of God. Pero hindi siya naniniwala na kapag isang tao ay nagkasala at di sumampalataya ay maimpyerno nga. Ang sabi niya, siguro naman hindi ganun kalupit ang Panginoon. Kahit na alam niya yung salita ng Panginoon. Adult po itong pinag-uusapan natin. Samantalang si Josiah na batang-batang hari ay hindi niya kinwestiyon o nangatwiran man siya tungkol sa salita ng Panginoon kung di ito ay tinanggap niya. At ano pa ang ginawa niya, mga kapatid, ay nagpasailalim rin sa kapangyarihan ng katotohanan ng salita. Kaya, agad-agad siyang kumilos para ipatupad ito.
He just didn't agree with the Word of God, but he did something about what the Word of God is saying. Hindi na siya, mga kapatid, nagpatumpik-tumpik at itinuring niyang mamahaling kayamanan ang salita ng Diyos na dapat ingatan at sundin. Ilan po sa atin dito ang tingin natin sa salita ng Panginoon ay parang kayamanan? Yung mga para kang tuwing nababasa mo yung salita ng Diyos, ang turing mo sa Kanya ay talagang ginto. Kayamanan na dapat ingatan at dapat sundin at dapat na agad-agad na gawin ang sinasabi nito. Kaya si Haring Josiah ay agad-agad din siyang umaksyon. Nilinis niya ang templo, pinatalsik niya ang mga pari ni Baal at ni Asera. Nang malaman niya yung salita ng Diyos, gumawa kagad siya ng dapat gawin. Pinakilos niya agad ang buong kaharian niya para ipatupad ang sinasabi ng salita. Very admirable po itong si Josiah. Dahil bilang hari, alam niya yung responsibilidad niya. Na kung ako ay hari at ako ay naniniwala sa salita ng Diyos, therefore, ang aking mga subjects ay dapat din maniwala sa salita ng Diyos. Kaya ang buong kingdom ay ginalugad niya, pinagalugad niya, pinahanap niya lahat ng mga bagay at mga Diyos-Diyosan na ayaw ng Diyos at pinalis niya. Even yung mga pari na ginagamit ng kaaway para sambahin yung mga Diyos-Diyosan na yun. Si Josiah din, mga kapatid, siya mismo ay agad-agad na nagsisi at nagpakumbaba. Katulad po ng nakita natin. Bagamat siya ay hari, nagpakumbaba siya. Hindi niya ginaya ang ginawa ng kanyang tatay at ng kanyang lolo. At ang sinasabi sa Bible, ang ginaya niya ay ang ninuno niyang si Haring David. Pangalawa, mga kapatid, na kahanga-hanga kay Haring Josiah at the age of 18, ay gumawa siya karakarakan ng voluntaryong kasunduan sa Diyos. Nakita niya ang sinasabi ng salita ng Diyos, kumilos siya, and he made a promise. Nakipagkasundo siya sa ating Panginoon. At ito po ang sinasabi sa 2 Hari 23:3. Pagkatapos, tumayo si Josiah sa gilid ng haligi at gumawa siya ng kasunduan sa presensya ng Panginoon na susunod siya sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang mga utos, katuruan at tuntunin ng buong puso't kaluluwa. Sa ganitong paraan, matutupad ang mga ipinatutupad na kasunduan ng Diyos na nasusulat sa aklat na ito at nangako rin ang mga tao na tutupad sila sa kasunduan. Sa panahon noon, mga kapatid, kapag sa harapan ng palasyo ay tumayo po yung hari sa tabi ng pilar, ibig sabihin meron siyang gagawing mahalaga. At ang ginawa po ni Josiah sa pagkaalam niya ng salita ng Diyos, newly discovered Word of God for him. Maaaring yung kanyang mga subject sa kaharian, so of course may mga adults doon, na alam ang salita ng Diyos pero hindi sinusunod. Pero si Josiah, being young, at the age of 18, yun na lamang niya naintindihan na meron palang salita ng Diyos na ganon, talagang excited siya at na bagabag ang kanyang kalooban sa pagsalungat ng bayan ng Huda sa salita ng Diyos, sa pagrebelde, dahil doon, gumawa siya ng kasunduan, nangako siya sa Diyos. Ang sabi niya, na susunurin niya ang utos, ang katuruan at tuntunin ng buong puso't kaluluwa. At hindi lamang yon natapos sa kanya. He made an effort. Ini-announce niya sa lahat ng tao ang salita ng Diyos. Pinabasa niya ang salita ng Diyos sa presensya ng lahat ng mga tao.
Ewan ko pa paano nila ginawa yon. Wala namang sound system noon. Pero meron tayong clue sa Bible kapag nagsasalita po ang mga leader ng Diyos, meron pong mga tauhan siya na nakakalat na yung sinabi niya, sasabihin din ng nasa bando roon para marinig ng mga naroroon. Para silang mga human speakers. Nakatayo na binabasa ang salita ng Diyos sa mga kaharian, sa mga naloloob sa kaharian ni Haring Josiah. Yun yung effort niya. Wala pong nagsabi sa kanya na gawin mo yan. Kung hindi, pagkabasa niya ng salita ng Diyos, ginawa niya kagad yung dapat gagawin. At higit pa sa pagsunod doon ay nangako siya, nasusunod siya. At dahil sa pangako niya, ay nangako rin ang mga tao na tutupod sila sa kasunduan. Sabi nila, si Haring Josiah, nangako sa Diyos, nasusunod siya. Sa salita ng ating Diyos, tayo rin ay susunod. Sa pamamagitan ng kanyang leadership at sa kanyang voluntaryong kasunduan sa Diyos, ay nabago po ang takbo at pananaw ng mga tao sa salita ng Diyos. Dahil sa kanyang personal na pakikipagkasundo sa ating Panginoon. Natatandaan ko, there was a time dito po sa atin sa Pilipinas na ang ating Diyos mismo ay binababoy, binabastos sa radyo, telebisyon, social media, sa dyaryo, and there was nothing that anyone can do. Dahil sa kapangyarihan na nakaupo sa ating bansa noon, parang untouchable siya. And there's nothing that the people can do. At wala nga tayong magawa. Ano na lang ang ginawa natin? Alam ko, marami sa atin ang gumawa nito. Ipinapanalangin natin na matigil na ang pang-iinsulto at pagyurak sa pangalan ng ating Diyos, ng mismong nasa pinakamataas sa posisyon ng ating gobyerno. At salamat sa Panginoon dahil inalis na rin yung isang tao na yon na, ewan ko ba, hindi naman pinatamaan ni Lord ng kidlat eh. Ewan ko kung anong plano ni Lord sa kanya. Well, katulad ni Apostol Pablo, there was a time nung siya ay, ang pangalan niya ay Saulo pa lang, talagang kinakalaban niya ang ating Panginoon, pinapakulong niya yung mga Kristiyano, pinapatorture niya. Hindi pa naman dumaan tayo sa ganong klase ng pang-uusig. Puro salita pa lamang ng pambabasto sa ating Diyos. Pero itong si Josiah, ni konting pambabasto sa salita ng ating Diyos at sa ating Diyos ay hindi niya ginawa. Sa halip, siya ay sumunod sa salita ng Diyos. Ano pa ang sabi ng ibang mga leader natin noon sa ating bansa? Anong klaseng Diyos yan? Bakit ganyan yan? Nakarinig niyo yun. Nakarinig niyo na sa news yun. Hindi ganon si Josiah. At nawa tayong lahat ngayon sa oras na ito, sa bawat araw ng ating buhay, kinakausap tayo ng Diyos. If you are doing your devotion every day, meron kang word from God. At nawa ito ay sinusunod natin. Maging adult man o kabataan. Para sa ating mga kabataan, hamon po sa atin si Josiah. Kung si Josiah na 18 years old, makapangyarihan at hari ay sumunod sa Diyos, bakit hindi makakasunod ang ating mga kabataan sa Diyos? At bakit ang mga adult natin ay hindi makakasunod sa salita ng Diyos? Dapat tayong sumunod sa salita ng Diyos sapagkat wala nang makapangyarihan pa ng higit kaysa sa ating Diyos. Tignan po natin ang example ni Josiah sa kanyang pagsunod sa salita ng Diyos. Una, anong ginawa niya? He acted accordingly. Kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, ginawa niya. Nag-implement siya ng mga decrees.
Pangalawa, ang ginawa niya, nakipagkasundo siya, nakikipag-covenant siya kay Lord. Bakit po siya nakipag-covenant kay Lord? Kasi alam niya, na sa salita ng Diyos, sinasabi na darating ang panahon ay susumpain ng Diyos ang kanyang bayan. At bilang isang hari na may konsensya, sa kabataan ng edad ni Josiah, ayaw niya mangyari, meron siyang compassion sa kaharian na pinangungunahan niya. At nakiusap siya sa Panginoon na huwag daw ang mangyari. Kaya yun ang pangako sa kanya ni Lord. Bago pa siya makipagkasundo sa Panginoon, ang sabi sa kanya, huwag kang mag-alala, hindi mangyayari sa panahon mo ang paglipol ko sa iyong mga Israelita. Mamatay ka na may kapayapaan. Ang sarap nun bilang hari, hindi po ba? Yung alam mo na sa panahon ng iyong governance, ang bansa mo ay merong kapayapaan at yung impending na sumpa ng Panginoon ay hindi mangyayari sa panahon mo. Ang sarap nun. Paano nangyari yun? Dahil nga itong si Josiah, sa kanyang kabataan ay nagpakumbaba sa ating Panginoon. Sumunod sa ating Panginoon. Hindi nagmalaki sa ating Panginoon. At tayong lahat ay dapat maging ganun din ang ating attitude. Kung minsan nakakalungkot mga kapatid, meron tayong mga ministry sa ating church, pinababayaan natin. Marami tayong dahilan. Pero ang nagsusustain sa atin, sino? Si Lord pa rin. Di po ba? Yung ating pagpunta sa church every Sunday, napakaalaga po niyan. And I don't know kung anong feeling natin, kung mas pinapahalagahan natin yung ating sariling mga circumstances, yung mga nangyayari sa buhay natin, yung comfort zone natin kesa sumamba sa Panginoon on any given Sunday. But as far as King Josiah is concerned, talagang nag-commit siya sa Panginoon. Nasusundin niya at ng kanyang bayan ang ating Panginoon. At lahat ng ginawa niya sa panahon ng kanyang paghahari, ay bunga ng commitment niya sa Diyos bilang batang hari. Left and right. Ang pagkilos niya, namuhay siya para sa Diyos at ang buong kaharian. Blessing sa Israel noon, si Haring Josiah. Pinamunuan niya ang kaharian sa pagsunod at pamumuhay ng isang pamayanan na ayon sa kalooban ng Diyos. Para bang, di ba sa gobyerno, ewan ko lang kung ano nangyayari ngayon sa gobyerno natin kasi wala pa akong balita. Dahil ako ay nangako rin sa Panginoon na hindi na ako manonood ng balita. Ewan ko kung ano nangyayari sa gobyerno natin. But as far as Josiah is concerned, ang kanyang goal, ang kanyang buong bansa ay makasunod sa kagustuhan ng Panginoon. Ibig sabihin, pagka ganun, walang corruption. Di po ba? May good governance. Ewan ko lang kung ano nangyari sa ating bansa ngayon. Si Josiah rin, mga kapatid, ay pinangunahan niya ang mga tao sa pagpapakumbaba sa Diyos. Sa halip na i-criticize ang Diyos, sa halip na questionin ang Diyos, at sabihin sa Diyos na, Lord, sobrang naman to salita mo, masyadong mahigpit. Controlling ka na. Para bang ganon? Ganon sinasabi. Hindi sinabi ni Josiah, sa halip ang ginawa niya, ay pinangunahan niya ang tao na magpakumbaba sa Diyos. Sapagkat kung ang hari ay magpapakumbaba sa Diyos, ay magpapakumbaba rin ang mamamayan. Nawa magkaroon tayo ng ganong gobyerno na alam natin yung ating presidente ay makadiyos talaga. At pag makadiyos ang presidente, magiging makadiyos ang karamihan ng mga Pilipino. Kagaya po ng ginawa ng Josiah. It's not impossible. Kapag talaga yung leadership ng bansa ay makadiyos, tunay na makadiyos, sumusunod sa salita ng Diyos, susunod din ng mga tao. Nagpapakumbaba ang hari, ang gobyerno, sa ating Diyos, magpapakumbaba rin ang mga tao sa Diyos. Ito po ang dahilan, mga kapatid, kung bakit naging kalugod-lugod si Haring Josiah sa Panginoon. Hindi pa nagkaroon ng hari na katulad ni Josiah
sa kasaysayan ng Biblia. At hindi na magkakaroon pa ng hari na katulad ni Josiah until the end comes. Wala na po. Kasi si Josiah, ang tanging hari na mababasa natin sa Biblia na ang pagsunod sa Diyos ay masasabi nating perfect hanggang siya ay mamatay. Sumusunod siya sa Diyos. Kaya importante po mga kapatid na maunawaan natin na tayo bilang mga anak ng Diyos ay dapat sa ating personal na buhay ay magkaroon din tayo ng personal na pakikipagkasundo sa ating Diyos. Nasubukan niyo na ba makipagkasundo sa Panginoon? Yung bang may hinihingi ka kay Lord? Lord, gusto kong pagpalain mo ako sa aking hanap buhay. In return, pag pinagpala mo ako, ito ang gagawin ko naman para sa iyo. Tinatanggap ni Lord yun. Hindi po yung pagsuhol kay Lord. Kasi pag-acknowledge na ang Diyos ang may kapangyarihan para bigyan ka ng magandang hanap buhay or whatever it is na hinihingi mo sa Panginoon. Humihingi ka ng magiging kapartner mo sa buhay. Si Lord na makapagbibigay noon. Sabi mo kay Lord, Lord, pag binigyan niyo po ako ng mananampalataya na mapapangasawa, pangako ko sa iyo, ang buong pamilya ko ay maglilingkod sa iyo. That is covenanting. At si Josiah ay nakipagkasundo sa Panginoon, nakipagkasundo siya ng personal sa Panginoon, pinangunahan niya ang mga tao sa pagpapakumbaba sa Diyos. Sa pamamagitan ng ginawa niyang pakikipagkasundo na yun. Pangatlong kabutihang ginawa ni Haring Josiah, mga kapatid, ay naging mabuting impluwensya siya sa mga kabataan. Biruin ninyo, 18 years old ito. Nakakita na ba kayo ng 18 years old na nagsasabi sa bansa na sunurin natin si Lord? Yung mga Diyos-Diyosan, itigil natin yan. Gawin natin ang ating society na may kabanalan. Sara ang sugalan. Sara ang mga prostitution din. Sumunod tayo sa batas ng Diyos. Alam niyo yung batas ng Pilipinas, kahit ang mga batas ng ibang bansang malalaki na Kristiyano, ay nakabase sa salita ng Diyos. Sa totoo lamang po. Marami pong sinasabi ang ating family code dito sa Pilipinas na makikita po natin sa Bible. Yung mga halimbawa, sino ang inaalaw ng gobyerno na maging mag-asawa? Meron po tayong batas yan. Yung first degree cousin, hindi pwedeng mapangasawa ng kanyang cousin. Yung mga ganon, maliliit na bagay pero very significant. Meron po niyan sa Bible at meron yan sa batas natin. Kaya lamang yung pagpapatupad ang problema. Kaya kung ang mamumuno sa ating bansa ay kagaya po nitong si Josiah, ay may inspire po yung mga kabataan natin. Di po ba? Pero ang masakit na balita na gusto kong sabihin sa inyo, wala na pong magiging katulad si Josiah sa ibabaw ng lupa. Kaya wag na nating antayin na magkakaroon tayo ng manguna ng ating bansa na isang bata na kagaya ni Josiah na dadali ng ating bansa sa tunay na pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Hindi na mangyayari yun. Sundan na lamang natin ang sinasabi ng Biblia tungkol kay Josiah. Siya yung gawin nating model. Young and adult alike. Kung ano yung ginawa ni Josiah, siya nating gawin. At bilang kabataan, siya nga po mga kapatid ay naging impluensya, mabuting impluensya sa mga bata. Tignan po natin ang sinasabi mga kapatid sa Kalawang Hari, chapter 23, verse 4. Ang sabi po rito, pagkatapos, inutusan ni Haring Josiah ang punong pari na si Hilkiah, ang mga paring pumapangalawa sa katungkulan ni Hilkiah at mga paring nagbabantay sa pintuan ng templo
na alisin sa templo ng Panginoon ang lahat ng kagamitan na ginagamit sa pagsamba kina Baal, Asera at lahat ng bagay na nasa langit. Ipinasunog niya ito sa labas ng Jerusalem, sa bukid ng lambak ng Kidron at dinala ang abo sa Bethel. So tatlong Diyos-Diyosan ang pinaalis po ni Josiah sa templo. Si Baal, si Asera, at yung pagsamba sa mga bituin. Like horoscope. Maaring dun sa templo ng Diyos, merong Asera pole, merong estatwa ni Baal, at diyan ay merong nakalagay na malaking-malaking horoscope. Yung mga sinasamba yung mga bituin. Yung naniniwala na ang destiny nila ay nakabase sa mga bituin. Mga nanghuhula. Di po ba? Kasama yon. Lahat yung pinaalis niya. At ang nakakatuwa rito mga kapatid, ay kitang-kita ng mga kabataan sa panahon niya noon na isang bata ang nangunguna para linisin ang templo, para linisin ang Israel. Isang bagay na maaring nakakatakot sa panahon noon. Sapagkat kung prevalent ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at mismong sa templo ng Diyos ay sinasamba ang mga Diyos-Diyosan, you can just imagine kung gaano kasama ang tao. Di po ba? Kung gaano kataas ang crime rate sa panahon na yon. Pero itong si Josiah, kahit na 18 anyos lang siya, hindi siya nagpadala sa sanlibutan. Sa halip, sinunod niya ang Diyos at tinalikuran niya ang sanlibutan at paggawa ng kasamaan. Pinatanggal niya ang lahat ng Diyos-Diyosan ng mga Israelita. Naglunsad siya ng kampanya laban sa mga pari ng mga Diyos-Diyosan. At isang nakakatuwa po dito kay Josiah, mga kapatid, for him, as far as he is concerned, as a young king, there is no separation of state and faith. As far as Josiah is concerned, the government and faith are one and the same. Na kung ano ang sinasabi ng Diyos, yun ang gagawin ng gobyerno. Hindi katulad ng panahon ngayon, may separation of state and religion. Religious yan, hindi yan pwede dito. Civic tayo. Ganun po ngayon ang takbo ng gobyerno natin. Pero, sa panahon noon, kay Josiah, wala. There's no separation of faith and state. Ang state o ang bansa ay sumusunod sa Diyos solidly during his time and his rule as a young king. Kaya kahanga-hanga po itong si Josiah. Para sa mga kabataan natin, gawin natin itong modelo. Sundin natin ang Diyos. Hindi yung desire natin, hindi yung gusto ng barkada natin, hindi yung gusto ng sanlibutan, ang sundin natin yung kalooban ng Diyos. At sa natin matatagpuan yung sasalitaan ng Diyos. Kung ikaw ay bata pa at medyo bago sa iyo ang banal na kasulatan, saliksikin mo ito, kapatid, basahin mo ito. Ang daming sinasabi rito na maganda, na naka-excite ng gusto kay Josiah. In conclusion, mga kapatid, sa panahon noon at ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang pangangailangan natin ng mga modelo ng pananampalataya at pamumuhay na katulad po ni Josiah. I believe you agree with me. Ang nakakatuwa ay napakabata ni Josiah pero ganoon na lamang ang kanyang determinasyon na masunod ang salita ng Diyos na kanyang nadiskubre. May talino siyang kakaiba. Alam niya ang masama sa matuwid at pinili niyang maging matuwid sa mata ng Diyos. That's why he is a man who did right in the eyes of God. Na anupat, sinasabi ng banal na kasulatan na wala pang naging haring kasing tuwid ni Josiah o
meron pang magiging matuwid na katulad niya, lalo na sa panahon natin ngayon. Kaya alalahanin natin mga kapatid, ang mga katangian po nitong si Josiah. Ano po yon? Una, nung malaman niya yung salita ng Diyos, tumugon siya ng tama sa salita ng Diyos. He acted accordingly. Isinabuhay niya ito. In-implement niya ito sa kanyang pamamahala bilang isang hari. Pangalawa, gumawa siya ng voluntaryong kasunduan sa Diyos. Hindi dahil bata ka, hindi ka pwedeng maggumawa ng kasunduan sa Diyos. Ang pakikipagkasundo sa Diyos ay wala po sa edad. Mas bata ka, mas magaling. Bakit? Kasi diyan nakasalalay ang kinabukasan mo dito pa lang sa lupa at doon sa kalangitan. Kaya maaga pa, makipagkasundo ka na sa Diyos. At maging mabuting impluwensya ka sa kabataan, sa kapwa mo kabataan, kahit na ikaw ay bata pa rin lamang. Huwag mo sabihin, saka na ako susunod sa Panginoon. Kapag puti na ang buhok ko. Gaya ng ibang mga kasaysayang nalaman natin, including celebrities. Nung sila ay naalok ng Diyos, ang sabi sa kanila, ang sabi nila, saka na. I have so much ahead of me. Fame and fortune. Worldly pleasure. Sayang ito. Kaya lang, namatay na siya bago pa pumuti yung buhok niya. At the age of 26. Meron pong ganon. Kaya yung mga kabataan natin, mga kapatid, gayahin natin si Josiah. Makipagkasundo tayo sa kanya, maging mabuting impluwensya tayo sa mga kabataan, ang mga magulang maging mabuting impluwensya sa kanilang mga anak. Sa ganitong paraan, magiging matuwid tayo sa mata ng Diyos. Sa mata ng sanlibutan, hindi po tayo magiging matuwid kahit kailan. Pero sa mata ng Diyos, ay maari tayong matuwid, maging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanyang salita. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Panginoon. I hope ito ay naging malaking aral sa atin, sa ating pamumuhay ngayon. Kasi pag hindi tayo talaga sumunod sa Diyos, hindi tayo nagpakumbaba sa Diyos, mapapahamak po talaga tayo. Tayo at ang ating pamilya. Maging kung ikaw ay kabataan, maging kung ikaw ay adult, maging kung ikaw ay parent. At bukod pa ron, nakasalalay din dito ang kaligtasan ng marami. Kaya po, ngayong umaga ay pinagpala tayo ng Panginoon sa pamagitan ng buhay ni Josiah. Tandaan po natin ito. Lalo na yung mga kabataan natin na pwede pala ang isang kabataan na sumunod sa Diyos. Maring sabihin mo, hindi naman ako hari. Kapatid, you are the king of yourself. As of the moment. Kung wala ka pang pamilya, binata ka, dalaga ka, you are the leader of yourselves. At ang pinakamagandang basihan ng iyong pamumuhay bilang kabataan ay ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon.